darating mga regalo ay atin ang baluti. Saya kitang-kita sa mga mata, sapagkat ang Pasko ay sasapit na. Ang lahat ay talagang maligaya sa pagsilang ng ating Mesaya. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pag-ibig ang siyang unahin natin, pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Simple lang, hindi mahirap gawin. Pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Ngayong Pasko, puso mo'y naghahanda na ba? Kaaway ay mahalin at patawarin mo na, pagkat pagmamahalan ang dapat manguna. Galit sa puso ay tanggalin mo na. Ang Pasko ay talaga namang masaya, lalo na kung marami at sama-sama. Kaya't halika na, ang Pasko ay paghandaan, ipagdiwang ang kanyang kapanganakan. Simple lamang ang aking hiling, pag-ibig ang siyang unahin natin, pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Simple lang, hindi mahirap gawin. Pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Pasko, siguradong masaya, dahilan upang magsama-sama, iparamdam ang pag-ibig sa bawat isa, pagkat tayo unang inibig na regalo. Hindi ito malaga, magkasama-sama ay ayos na. Pagsaluhan ng Noche Buena, magdasal magpasalamat sa kanya, kasi yan tiyak hindi mawawala. Sayawan na para bag nagwawala, syempre kanta hindi mawawala. Palaro sa mga bata't matatanda, lahat yan talaga naman nakakatuwa. Sa alala, hindi kakawala, pag-ibig sa kapwa, yan ang una. Di lang Pasko kundi sa tuwi na. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling, pag-ibig ang siyang unahin natin, pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Simple lang, hindi mahirap gawin. Pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. At ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Masayang Pasko sa lahat ng aming bati. Ito po ang iRadio. Bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Kumukuti-kutita, bumubusi-busilak, ganyan ang indak ng mga bumbilya. Kikindat-kindat, kukurap-kurap, pinaglalaruan ng inyong mga mata. Iba't ibang palamuti ang ating isabit sa puno, buhusan ng kulay, tambakan ng mga regalo. Titibok, sumisinok-sinok, wag lang malundo sasabitin. Pupulupulupol, paikot ng paikot, koronahan ng palarang bituin. Dagdagan mo pa ng candy, ribones, koses at kuhitan, habang lalang dumadami regalo mo'y dadagdagan.
Kumukuti-kutita, bumubusi-busilak, ganyan ang kurap ng mga bituin. Titibok, sumisinok-sinok, korona ng palarang bituin. Ding dong, ding dong, ding dong. 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 Hey everyone, this is Grace Lanzana. Flo and I have worked on this reimagined holiday carol as a way to create new traditions this season. Let's all come together in the natures of this reimagined holiday. Okay, welcome back. Balik on the air na naman tayo. Hindi ko alam kung ano nangyari sa inyo. Dito okay lang kami. But anyway, magandang tanghali po sa inyong lahat muli. At magandang gabi Los Angeles. Ito po ang iRadio, araw po ng Wednesday, December 18, 2024. Today, piplay natin yung ating contestant for today, si Pastora Marivic. After this, at syempre may mga contest din tayo as Bible quiz together with, may babasahin si Mamshi mamaya. Mamshi, bumati na? Okay, magandang umaga uli sa inyo. Pasensya na, minsan gawa ng kaaway. Ayan, pero wag tayong susuko. Ayan, minsan nanggugulo ang kaaway. Wag tayong papatalo. Diretso lang. Ganun lang. I-rebuke. Ayan. Sana'y nananghalian na kayo. Parang 7:30 din tayo nag-start. But that's fine. Okay lang yan. Huwag kayo alis. Pastora Flosser po ang ating mag-share ng word mamaya. Speaker po today. Yeah, Maganda yung kanyang topic ngayon. It's about the gift. Oh yeah, Ang syempre. regalo. Ang regalo. Yan ang ating pag-uusapan mamaya. Pero bago lahat, ito, panoodin muna natin itong entry ni Pastora Marivic Lejano.
At least marami pang nakapanood. Yung hindi nakapanood kanina, edi napanood nila ang uli ngayon. Okay. Moving forward, katulad ng ipinangako natin, sa ating Dear Mom She segment, which is, meron na kami dati nito, but natigil lang, but since holiday ngayon, Christmas, so binukas namin uli ito para dun sa mga gustong mag-request para sa kanilang as much as possible mga taga-iRadio din. Yun ang rules natin. Ayun, kung meron silang gustong i-request para dun sa taong yon dahil nakita nila na deserving naman. Babasahin ko, nakatanggap lang ako ng 4. Babasahin ko po siya isa-isa. Hindi ko babanggitin na lang kung sino nagpadala. And then pipiliin ko. Discreet yung nagbigay. Kung ano yung nararapat na bigyan natin ng hindi naman ganun kalakihan po. Basta kung ano yung makakaya natin at deserving naman. Eto na, natanggap ko ito nung December 11. Ito po, babasahin ko, no? Meron siyang alias dito na ginamit, so pwede natin gamitin yon. Okay, Dear Mom She, mapagpalang umaga sa ating mga viewers today. Nang malaman ko pong may segment ang iRadio for that special someone na nais nating mabless, ako po ay nagalak sapagkat napakarami nating mga viewers na gusto nating mapasaya. Totoo ka dyan. Ma'am Shi, ngayong Pasko, nais ko po sana makapagpasaya ng tao sa tulong nyo. Ang taong nais ko pong bigyan ng blessing ay may special needs. Labis po akong na-inspire sa taong nag-aaruga sa kanya dahil po siya ay may tungkulan din sa kanyang ministry. Hindi po madali ang mag-alaga ng taong may kapansanan physically and emotionally. It can be draining our emotions as well. Ngayong Pasko, nais ko po sanang mabigyan ang mag-ina ng time para sila ay makapagpasyal sa lugar na nais ng anak niya at mag-bonding silang mag-ina. Maaring mamamasyal sila sa isang mall at kumain sa isang restaurant na gusto ng kanyang anak na special. Ang taong natin nais ko po sanang mabless ay sina Pastora Floser at ang kanyang unsoy. Sana po ay mapili ang aking liham at mapasaya ko si unsoy at si Pastora Floser. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan ng Pilar. Maraming salamat po sa oras niyo. Lubos na gumagalang, Pilar. Ayan ang ating first na letter. Hindi naman to contest kaya hindi ko masasabing entry. Yan yung first letter natin. Dire-diretso na natin para diretso din mamaya yung sa ating Bible quiz. Okay, another handa ang kawalan ng kaagapay sa buhay para hindi alagaan ng iniwang apo. Siya si Nanay Teresita na inaalagaan ng kanyang apo na si Joshua Makalanda. Pinanganak noong December 15, 2012 na may gulang na ngayon na 13. Siya ay iniwan ng kanyang magulang. Hindi pa daw handa ang tatay ni Joshua sa kanyang nanay na magkaroon ng anak. 3 buwan pa lang si Joshua ay iniwan na siya sa kanyang lola. Simula pagkabata ni Joshua ay naging masalimot dahil pinabayaan siya ng kanyang magulang. Hindi niya naranasan maalagaan at maramdaman ang kalinga ng tunay niyang mga magulang. Binuhay ni Nanay Teresita si Joshua sa pamamagitan ng pagmamasahe at pagiging kasambahay. Pero hindi ito naging sapat para makakain sila maayos. Kaya napagdesisyonan ng Nanay Teresita na magpunta sa Manila dahil sila ay taga-Urdaneta, Pangasinan. Dati ay nakatira sila Nanay Teresita sa ama ni Joshua. Pero dahil may ibang asawa na ito, iba na ang trato sa kanilang maglola at hindi sila nakatiis. Kaya sila umalis sa puder ng kanyang anak at kinukop sila ni Pastora Ellen Gonzales sa kanilang tahanan hanggang sa makapag-atinawi ang inyong ginagawa sa pag-aalaga sa apo nyo.
mamahalin kayo ng totoong-totoo ng apo nyo. Lahat ng ginagawa nyo, ibabalik yan ni Lord sa inyo, siksik, liglig. Ayan po. Okay. Ayun, Teresita Mac. Ayun, siya nga yun. Nag-message siya sa, actually hindi ko siya friend pero inaccept ko siya. Ngayon ko lang naalala, siya pala yun. Ayan, thank you po. Thank you po, Teresita Mac. Pagpalain kayo ni Lord. Ayan, thank you sa lahat ng mga nagbigay na sulat. Malalaman niyo po kung ano yung ating gagawin. Ayan, thank you. Thank you. Yung mga nagpadala po ng liham ninyo, maraming salamat, and pipili po tayo doon sa karapat-dapat na ating matutulungan, ano. Although hindi po lahat ito mapagbibigyan, but still we will evaluate kung kakayanin po ng aming na bulsa na kung paano kayo mapagbibigyang lahat, ano. So I think hindi kami nangangako kung kailan ito, pero as we always say, na God Sa will ano- provide. sa ano din, sa anniversary, Yeah. sasabihin ko. Ayan Tsaka hindi po. lang po ito, marami pong nanonood dati sa ating programa, no? At maaring po dyan ay maaring tumulong din kung kung gugustuhin Kung din ano nila, yung gusto niyo maitulong, kung diba? magkano man yung may aabot o may ambag nila para yung mga kahilingan ng ating mga kababayan ay magkaroon ng katuparan. Okay? Tawagan na natin si Mel Cruz ba yan? Oo. Para sa ating Bible quiz, meron pa tayong 8 minutes at susunod na si Mami Flosser sa kanyang sharing ngayong gabi. Okay, at may nagtatanong dito, ano ba yung hiling ni Aling Teresita? Pandagdag sa Noche Buena nila, I guess, at saka pang groceries, I think. Yun ba yun? Iya. Ay regalo lang sa kanyang pag-aaral, sa pangangailangan niya sa kanyang pag-aaral, at ilang groceries. Napakasimpleng kahilingan. Pero si Lord, malaking bagay yan doon sa yung nagbigay ng wisdom doon sa humiling. Dahil ibibless ka rin ni Lord dahil sa hiling mo sa maglola. Yan, siya nga. Tama nga, siya nga si Teresita Mac. Hello, Aling Teresita. God bless you Nanay po, Teresita. Nanay Teresita. Ayan. Okay. Tawagin na natin si I know. Sorry, Mel Cruz ba? nagdala ko. Mel Cruz ba siya? Oo, si Mel Cruz. Mel Cruz, pasok na. Naku, dalian mo, ining. Pag hindi, ay, wala na. Next time na lang uli. Hindi, i-press mo, i-click mo lang yung ano. Yung, Yung link na pinadala Sa sa'yo. Zoom ka papasok nun. Hindi, click lang niya, automatic pupunta Automatic na sa Zoom na yan. Oo. Wala nang install yan, tuloy-tuloy yan. Oo. Ay, maganda yung mga liham na pinadala nila, no. Mhm. Kanina nga pinakikinggan ko, isa-isa sila. May maliit, meron namang pero simple, no. But as always we say, gagawin natin ang magagawa ng ating makakayanan natin para matulungan sila. Actually, nagdesisyon na ako eh. Nagdesisyon ka na? Hello po. Ayan na, nagdesisyon na Ayan. siya. Alang Ano yung sasabihin tanghali ko? po. Hello, wow, beautiful naman. Mel Cruz, Salamat po sa Lord. Nanginginig daw yan. magpakilala na. Po. Nililoko ka Abahan. ni Elaine. Ay, Ayan, kamusta na, Mel? salamat po sa Lord dahil naglakas po ng loob na sumali po sa quiz bee. Kahit po dalawa po kami ni Sis Joyce. Ayan po, nanginginig na yung baba ko, Papshi. May tanong ako sa iyo. Hindi halata. Ito, ikaw ba ay nagbabasa ng Biblia? Opo. Ayun. Madalas Pero- ba? Madalas? Aminin ko po, Papshi, Oh. may mga panahon po na hindi po nakakabasa ng araw-araw. Okay. Kasi may Ayun. time po na may busy. Oo. Pero yun po, may devotion po sa morning. Ayun, maganda Yun, yun. okay yun. Okay Basta na yun. may nagbabasa kahit papano, okay yun. Kaysa wala, Opo. kaysa zero, no? So, at Opo. least, ituloy mo lang yan. At
lalaki pa, lalago pa yung iyong pananampalataya niyan. Yes. Pero wala na Opo, tayong time. salamat po Pero sa inyo. Mel, umpisa na natin ito. Ready ka na ba? Ready na. Ready na po. Tandaan mo ito ha. Nanginginig-nginig na daw yan. 10 question Niloloko. ito. Kapag na-perfect mo, 1,000. may 1,000 pesos ka. Ay, glory to God po. Kahit po, anong kaloob ng Lord, salamat po sa buhay niyo po. Alright, let's begin. Ito na siya. Ilalagay ko na sa screen ha. Ayan na. Teka. Ready? Get set. Go. Question 1. What is the name of John the Baptist's mother? A. Mary. B. Anna. C. Martha. D. Elizabeth. You get 10 seconds. 10 seconds. Letter D, Letter D. One point. ay, thank That's you, Lord. D. Elizabeth. Yan, Elizabeth, a galing. relative of Mary and a wife to Zechariah, gave birth to John the Baptist in her old age through God's miraculous intervention. Elizabeth and Zechariah were both righteous but childless until God blessed them with a son who would prepare the way for Jesus. Her story demonstrates God's timing and sets the stage for John's significant ministry in announcing the Messiah's coming. Luke chapter 1, verse 57. Question 2. Who were the two figures from the Old Testament that appeared with Jesus during the Transfiguration? A. Moses and Elias. B. Elijah and Elisha. C. Abraham and Elisha. D. Abraham and Moses. You get 10 seconds. 10 seconds. A, Letter A. Moses and Elias po. Correct. Wow, 2 Ay, points. thank you That's po. A. Ayan na po. Moses and Elias. During the Transfiguration, Jesus is seen conversing with Moses and Elijah, representing the law and the prophets. Moses' presence symbolized the law given to Israel, while Elijah represented the prophetic tradition, showing that both found fulfillment in Jesus as the awaited Messiah. Matthew chapter 17, verse 3. Question 3. What city was proclaimed by Jesus as the city of the great king? A. Nazareth. B. Jerusalem. C. Bethlehem. D. Capernaum. You get 10 seconds. A, Jerusalem. Jerusalem. Okay, tingnan natin. Three points. That's B. Salamat. Jerusalem. Jesus identified Jerusalem as the city of the great king, acknowledging its role as the spiritual and cultural heart of Israel. Jerusalem had historical and prophetic significance as the city chosen by God, where the temple stood, and where pivotal events in Jesus' life and ministry would unfold, including his crucifixion and resurrection. Matthew chapter 5, verse 35. Question 4. What was the purpose of the tabernacle? A. Town center. B. Dining tent. C. Marketplace. D. A dwelling place for God. You get 10 seconds. Letter D, D. A dwelling place for God? Correct. 4 points. That's D. A dwelling place for God. The tabernacle was constructed to be a holy place where God's presence would dwell among the Israelites. It served as a movable sanctuary, symbolizing God's guidance and his desire to be close to his people. This sacred space was the center for Israelite worship, where sacrifices were offered and where God's presence was manifest in the Holy of Holies. Exodus chapter 25,
verses 8 to 9. Question 5. Who was the prophet who challenged the prophets of Baal on Mount Carmel and called down fire from heaven? A. Elisha. B. Amos. C. Elijah. D. Micah. You get 10 seconds. Letter C, Elijah. Wow. Correct. 5 points. That's C. Elijah. Elijah Thank the Lord. boldly challenged the prophets of Baal in a dramatic contest on Mount Carmel, calling on God to send fire to consume his sacrifice. This powerful miracle demonstrated God's supreme authority over idols and pagan gods, leading the Israelites to declare, "The Lord, He is God." Elijah's action served as a call for Israel to return to faithfulness. 1 Kings chapter 18 verses 25 to 38. Galing, wala pang Remember mali. to hit that subscribe button and join our community to stay updated on all the amazing content we have planned. Question 6. In the parable of the prodigal son, what did the son do after receiving his inheritance? A. Bought a house. B. Invested it wisely. C. Gave to the poor. D. Squandered his wealth. You get 10 seconds. Letter D, Squandered his wealth. squandered his wealth. Correct. That's D. 6 points. Squandered his wealth. In this parable, the younger son asks for his inheritance and then wastes it on reckless living in a distant land. His downfall illustrates the consequences of poor choices and the emptiness of material pursuits. Ultimately, the son's return and his father's warm welcome symbolize God's forgiveness and grace. Luke chapter 15, verse 13. Question 7. Who is the biblical figure who killed a lion with his bare hands and later discovered honey inside the lion's carcass? A. Saul. B. David. C. Samson. D. Solomon. You get 10 seconds. David, letter B. Ay, so. That's C. Samson. Empowered by God, Samson killed a lion with his bare hands. Later, he discovered a swarm of bees and honey in the lion's carcass, an unusual event that symbolized strength and unexpected provision. This incident later inspired Samson's riddle to the Philistines. This warning emphasizes the gravity of rejecting or dismissing the work of God's Spirit, especially by attributing it to evil forces. Jesus highlighted this to show the eternal consequences of hardening one's heart against God's Spirit, urging openness and reverence toward the work of the Holy Spirit. Matthew chapter 12, verse 31. Question 10. Last What was question. the total number of tribes in Israel? A. 14. B. 12. C. 10. D. 8. You get 10 seconds. Letter C. Letter C. Oh. B. Ay, sayang. That's B. 12. The 12 tribes of Israel were founded by the sons of Jacob, each becoming the head of a tribe. The number 12 symbolizes completeness and Ayos order lang. in the Bible, Okay lang. as seen in Salamat po. Okay po yun. worship and 800 God's pesos yun, ah. Hindi pa rin covenantal sayang yun, promises. oh. Opo. Genesis chapter 4, Salamat sa Lord. verse 28. Salamat po sa buhay nyo. Pero ang galing mo, ha? Mahusay ka. Against the Amalekites, who took Oh, charge of the mahusay ka. Israelites while Moses prayed on
Ayan. Thank you, Mel. Thank you, ha? Thank you. Salamat po. Sa susunod, God bless sa'yo. God bless. God bless po. Merry Christmas po. Merry Christmas. Thank you. Blessing is coming. Alright. Thank you, Lord. Thank you po. Okay, back to PN Pilar. Ako kasama si Bantay. Wow, wow, wow. Bueno, maganda itong topic ninyo ngayon. It's about unboxing gift. Wow. Unboxing the gift. Po, alam nyo, ito na yung panahon ng kailangan na nating buksan yung regalo. Yeah. Alam nyo, nag-prepare po sana ako ng question. Mahanap ako ng sponsor. Joke lang po, joke lang po. Joke lang po. Kasi the last time na nandyan ako, I was with you, ay pinag-usapan natin yung the indescribable gift. Ano po ay sasabihin ko nga sana sino ang makapagbibigay ng 4 na dahilan bakit undescribable ang gift ng Ama sa atin sa halagang 300. Sige na nga, hanap ako. Send ko po kay Ma'am Shi yung sagot. Ayan. Opo, sino man po yung na Ayan. nandyan, ay i-comment nyo lang po. Ayan, ulitin po ni Ma'am Shi yung tanong. At isa po ngayon, yung isa mamaya pagkatapos ko. Natuwa po ako sa ng cross culture. Meron silang set sa umpisa, may set sila sa dulo. Yun. So, when it's beautiful, it's worth doing again. No? Ayan. Pinag-isipan talaga. O, pinag-isipan talaga. Oo. Yan. Type nyo po at ipapadala ko po kay Ate Grace yung aking mapapamaskuhan para meron pa tayong premyo. 300 pesos ba? 300 Ano po yung tanong? Ayan na kay Ma'am Shi na po. Ayan. Hindi, wala yung tanong dito eh. Ano po yung Question, dahilan? yung answer lang. Opo. Bakit sinabi noong nakaraang preaching ng nanay that Jesus is the indescribable gift? Wow. Ayan. Jesus. Opo, kung natatandaan ninyo yung mga puntos noon, bakit siya kakaiba? Bakit hindi siya mailarawan? Sabi po nung ating teksto, sa King James nga, hindi kayang sabihin ng salita. Yan. Ito ba, Mami, ano to? Word by word or at least may something sa isa? Makuha man lang po kahit tamaan lang yung Ayun, Yung ayun. idea. Okay. Okay. idea. 4 pong idea yan. Bakit Bakit? yan? Napaka-special ng gift natin. Okay, lalagay natin. May nilagay na dito sa go na or now na lang. Now na. Bahala na po kayo. Kayo na po bahala. Oo. Kayo na rin ang pumili. Okay, At now kayo na. ang pipili ng premyo. Joke! Joke! Pwede. Okay, now na. Burden talaga. Okay, ito Yes. na. After nung now na ni Ramon Pascua, yun ang, hindi, not necessarily word by word, basta may, That's all. may thought yung Basta 4 answer. po yung dahilan Apat siya. bakit hindi kayang ilarawan ng salita ang regalong bigay sa atin na si Hesus Kristo. Amen. Ayan Yun. na. Karugtong po yan ang aking preaching for today. Ayan. Now na. Now na. Go, go, go. Ayan na. Ayan. Hanapin nyo na yung preaching ni Pastor Floser. Opo. Punta na kayo sa YouTube. Bigyan natin ng 10 seconds. Aba, mahaba to si Tim. Mahaba ba? Oo. Bigyan natin ng 1 taon. Yan, Ayan. pwede yan. Bigyan natin hanggang 2025. Ayan, wala pang gumagalaw eh. Wala pa sumasagot. Wala pa. Kasi type nila mahaba Ganun. eh. Ayan. Oo, sige lang kung sino Kailangan una pa pong po yung makikita kanilang mga ano. Ayan. na may thought naman yung yung answer niya. Opo, Yun ang opo. Ayan, panalo. kanya nga po binigay ko sa inyo, Ma'am Shi. Ayan. Para kayo na po yung mag-ano. Yeah. Mukhang wala sumasagot. Copy-paste na lang ninyo. Ayan. Ginugoogle pa eh. Hindi, Google yan. Ayan. Yan yung preaching ni... Ayan. Chararan-chan. Walang sumasagot. Ha? Wala. Bigyan natin ng timer, Papshi, baka maubos. Ayan, nagta-timer na po. Oo, nagta-timer. Hindi lang na... 30 Wala, seconds. okay lang po. Mm-mm. Ayan. Wala sumasagot eh. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. Wala. Tignan natin kung anong isasagot nila dito. Wala eh. Walang nakasagot, mother. Absuelto Okay. yung 300 mo. Absuelto yung 300 ko. Siguro sinasabi nung nanonood. 300,000 daw dapat. Sabi maghahanap pa yan ng pambigay. Problemahin pa natin yan. So, sa umaga pong ito ay muli ko lang babalikan. Bakit hindi kayang ipaliwanag ang kakaibang
regalo sa atin ng Diyos. Sabi ng John 3:16, "For God loved the world that He gave." Ano yung regalo niya? His only Son. Ano ang kakaiba sa ating Panginoon? Sabi nung una nating sagot doon, because of His nature, yung kanyang kalikasan, He is 100% man, He is 100% God. Pangalawa po, ang sabi, because of the divine purpose that why He came to the earth. Ang dahilan, isang dahilan po, bakit siya kakaiba? Kasi ibang klase ang dahilan niya, bakit siya ipinanganak. He was born to die. Dapat alam natin yun. He came to die for you and for me. Pangatlo, by the grace, yung kahabagan lang ng Diyos Ama sa atin, na naawa siya na lahat tayo, biyahing impyerno na, kanya ibinigay niya ang kanyang anak para maligtas tayo. Yun. At ang ikaapat, ang pinakamahalaga po, ulitin ko, pinakamahalaga, kanya hindi siya maipaliwanag kasi yung epekto niya sa atin. Ngayon, kung di po tayo nagkaroon ng epekto, wa-effect sa atin, probably hindi natin natanggap ang gift, no? So, I pray na sa umaga pong ito ay idudugtong ko po ang isang pangaral, isang pagbabahagi patungkol po sa gift. Kanya ang sabi po ng aking pamagatis ay unboxing the gift. Yan. Ay, isa po sa ugali natin ay kapag may dumating na regalo, natataranta tayong buksan ito. Kasi hinahanap natin kung ano nga ba ang laman nito, ano ba ang meron sa loob ng regalong ito. Pero bago po natin buksan to, napakabilis po ng sharing na gagawin ko. Alam ko pong kayo ay naiinip na. Let's pray. We cannot minister without the power of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we come to you, Lord. Nagpapasako po kaming lahat, di lamang ang tagapagsalita mo, kundi kaming lahat ng tagapakinig ng iyong mensahe. Sa kaabalahan ng mundo, Panginoon, hayaan mong matagpuan namin ang kapayapaan sa sandaling ito upang namnamin ano po ba ang laman ng regalo mo sa amin. Ano nga ba ang dala ni Kristo sa buhay naming mga minamahal mo? O Diyos, hayaan mo lamang pong ang makapangyarihang pagkilos ng banal mong Espiritu ang pumagitna sa amin. Lord, wag mo kaming pabayaan, kainin ng kaabalahan ng mundong ito at ipagpalit namin ang banal at tunay na kahulugan ng pagdiriwang ng kapanganakan ng aming tagapagligtas. Papuri at pagsamba ay sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isa po sa qualities ko na nadiskubre ng aking anak na si Catherine, ay sabi niya, "Ma, bakit ang hilig-hilig mong umorder? Lalo kahit sa ukay-ukay. Pero pagdating ng order mo, bubuksan mo, then nawawala na yung sigla mo. Siguro gusto mo lang because gusto mong nagbubukas ng regalo." Kaya naalala ko po, nung dalaga ang aking Catherine, siya po ay guro. Pag ganitong panahon, maraming regalo ang mga teacher. At ang gagawin niya po ay ibibigay niya sa akin ang lahat ng regalo. Hindi para akin, kundi para buksan lang. To unbox. Nabuksan lang po yung regalong ibinigay sa kanya. Nanaman na po ng dalawang apo ko, yung dalawang anak niya. So ngayon po ay hindi na ako ang nagbubukas noon. Kanya yung aking dalawang apo na. So pagsaluhan natin, namnamin po ninyo. Alam ko po, ang banal na spirito ay nasa sa bawat isa sa atin. Hilingin po natin na maintindihan natin ang sinasabi sa atin ng Isaiah chapter 9 verse 6. Ito po ang ating magiging tuntungan. Ito po ang ating magiging verse for the day kung saan natin hahanguin what is inside the box. Basahin ko po sa inyo. Sabi po, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be exalted. Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Kapag tayo po ay tumatanggap ng regalo, ugaling-ugali natin na pagka nabuksan natin to, ay ini-scrutinize natin,
Ito ay ating sinusuri, tinitingnan natin, ano ba laman? If it's a bag, tinitingnan mo anong brand, ano ba, saan bang damit bagay, ano ba ito, it is the latest model. Kumbaga meron tayong mga criteria, sabi nga, kung ano yung dapat at gusto mo sanang makita sa loob ng regalo. Ang panahon po ng Kapaskuhan ay sabi nga po nandiyan na lang sa mga sulok-sulok, no? Alam kong busy na kayo. Tulad po ng mga iglesia, busy na sila para sa preparasyon, para sa kanilang Christmas party, mga kantata. Pero may mga tao po na talagang pagdating po ng ganitong Kapaskuhan ay hindi po masyadong mga masaya. Sa iba po, ito po ay isang panahon ng discouragement. Marami po tayong naririnig doon sa salitang seasonal depression. Na pagdating ng Pasko ay depressed sila. Alam nyo na kung bakit? Kapos o may problema, may mga issue. Or kung tawagin ng mga Amerikano ay holiday blues. Ako, I have my birthday blues. Kapag po magbe-birthday ako, malungkot ako. Hindi ko kayang ipaliwanag. There is something within me na lumilitaw in a way na nagiging parang malungkot ako. But let us contemplate, pag-isipan natin, ito bang Paskong ito kung kulang ang pera mo, kung naghiwalay kayong mag-asawa, kung hindi kayo magkakabating magpapamilya, kung namatayan ka, kung hindi pa rin magaling ang sakit mo, kung hindi mo mabigyan ng regalo ang mga taong mahal mo, kung wala kang matanggap na regalo mula sa mga taong nagmamahal sa'yo, is that reason enough? Sapat bang dahilan yon para ikaw ay ma-depress, ma-discourage, o katulad din tayo ng mga nasa kanto at sasabihin, lilipas din yan, sang araw lang yung Pasko na yan. Ganun ba tayo ka-bitter? Ganun ba tayo ka-grudging? Naalala nyo dun sa Christmas story, meron isang matandang galit sa Pasko. Tanungin mo nga yung sarili mo, galit ka ba kapag dumarating ang Pasko? Sana hindi. Sana ang kapanahonang ito ay isang panahon ng sobrang kabanalan para sa'yo, sobrang pasasalamat, sobrang galak, na kahit ano ang sitwasyon mo, kahit ano, magiging masaya, pinagpala, at magandang pagdiriwang ito para sa iyo. Gamit po natin ang teksto na ating binasa sa Isaiah. Tingnan po natin, ano nga ba ang laman ng kahon? Ano ba ang within the gift that is Jesus? Alam natin kung ano yung regalo, di ba? Si Jesus, His only begotten Son. Now, ang tanong ko po at gusto ko pong ibahagi, ako na rin ang sasagot. Ano ba ang meron sa Jesus na ito na tinanggap natin nang siya ay tanggapin natin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? The number one gift na dala-dala na nasa loob ng kahon na ito ay sympathy. Sabi po ng propeta, doon sa ating binasa, a child is born, a son is given. Alam niyo po ba? Alam niyo yun eh. Jesus, He was born 100% man, 100% God. Senior ko yun nung nakaraan. But what is it? Ano ba ang meron doon sa 100% man na dapat nating ikatuwa? Magalak ka. Dahil ang regalong ito ay naglalaman ng simpatiya. Nakikiisa siya sa akin at sa iyo. Magagalitin ka? Nagalit din si Jesus. Gutumin ka? Nagutom din si Jesus. Madali kang mapagod? Napagod din si Jesus. Wala kang tulog? Napuyat din si Jesus. Church, iRadio, the very humanity that you are, yung pagiging tao mo, ginampanan niya ni Jesus except kasalanan. Ang meron tayo na wala si Jesus ay kasalanan. Pero yung nadaanan mo, yung lungkot mo, yung desperasyon mo, yung karamdaman mo, alam niya yan dahil naging tao din siya. Nakita niya na ginawang istambayan na lang yung church, yung sinagoga,
na ginawa na lamang itong lugar para magpalitan ng pera? Di ba't nagalit siya? Sa galit niya, tinaob pa nga niya yung mga lamesa. So kung nagagalit ka, hindi ikaw lang ang marunong magalit. Pero bakit kailangang maramdaman ni Jesus ang galit tulad mo at tulad ko? Upang ituro sa iyo at ituro sa akin, pwede tayong magalit tulad ni Jesus, pero hindi nagkasala. Jesus turned the tables upside down sa galit niya. Nagmura ba siya? Hindi. Nanakit ba siya? Hindi. Nagdeklara siya. The father of my house, the house of my father is a house of prayer. Again nga, tayong mahilig sa simbahan. Do we see the church where we go as a house of prayer? Gutom. Di ba nagugutom ka din? I'm sure sa oras na to, hindi ka na nga nakikinig ng maayos kasi nagugutom ka na. Jesus got hungry too. Nagutom siya at sa kanyang paglalakad, pinuntahan niya ang isang puno ng igos at natagpuan niyang wala itong bunga. Sa gutom niya, masama palang magutom ang Lord. Sa gutom niya, sabi niya, huwag ka na nga uling mamunga kahit kailan. Katakot. No? Minsan sa gutom natin, nasisiraan din tayo ng ulo. May kaibigan akong ganyan. Pag gutom na po siya, wala na siya sa katwiran. Pero ang Panginoon, sa kanyang gutom, makatwiran pa rin. Na kung wala siyang natagpo ang bunga, may dahilan kung bakit niya sinabing, huwag ka nang mamunga. Dahil dapat namumunga na yun. Hello uli sa'yo at sa akin. Namumunga ka na ba? The fruit of the Spirit, the fruit of the ministry, the fruit of salvation. Huh? I pray meron, no? Antok, pagod, puyat. Tayo nakaramdam yan. At ang Panginoon nakaramdam din yan. Naalala nyo, yung natutulog siya sa bangka, inuga sila ng bagyo. Sabi, Panginoon, ang tulog ka ng tulog, binabagyo na nga tayo. So isang bagay po ang malinaw. Being human, dumating siya bilang tao upang maunawaan ka at maunawaan ako. Upang sa panahon ng iyong depresyon, handa siyang yakapin ka. Dahil naranasan niya yan. Naalala niyo po sa Garden of Gethsemane nang nananalangin siya. He was totally devastated. Ang sabi niya sa Ama, Ama, kung pwede, alisin mo na to, ang kopang ito. Diba? Karelate siya sa'yo, karelate siya sa akin. Mga kapatid, anuman ang dinadaanan mo ngayon, hindi ka nag-iisa. Alam ng Diyos ang pakiramdam ng maulila. Alalahanin mo, ang kanyang foster father na si Joseph ay naunang umuwi, yumao. Alam ni Jesus kung papaano ka traidorin kasi na-traidor din siya. Alam ni Jesus kung paano kang pinagtatawanan ng mga taong akala mo mahal ka. Sinaranasan niya. His sympathy is overwhelming. Kanya sana sa panahong ito ng Kapaskuhan, kapag nag-iisip ka, ano bang meron ako? Ano bang tinanggap ko mula kay Jesus? You've got sympathy. Alam ng Panginoon ang iyong sitwasyon. Alam niya kung gaano ka nahihirapan. Alam niya kung gaano ka nagdaramdam. Naalala mo yung kwento? Nakita niya yung byuda umiiyak kasi namatay ang kanyang anak. Umiyak siya, nakiiyak siya, nakiramay siya, at binuhay niya ang batang lalaki. Kung sabihin, kami ay laging na lang nauulila, nalulungkot. Jesus knows how it is to be an orphan. Jesus is willing na akapin ka sa panahon ng kailangan mo siya. Amen? So the number one is sympathy. Second, I want you to understand this. Sabi ng Hebrews 2, verses 17 to 18, upang suportahan po yung ating claim ng sympathy. For this reason, he had to be made like them, fully human in every way, in order that he might become a merciful and a faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people, because he himself
suffered when he was tempted. He was able to help those who are being tempted. Natutokso ka ba? Natutokso ka na bang bumitaw? Gusto mo nang kumanta ng gusto mo nang bumitaw? Wag. Alam ng Panginoon ang pakiramdam niyan. Dinaanan niya rin yan. Kung paano siyang tinukso, kung paano siyang inalok ng mundong ito sa pamamagitan ni Satan. Another one for you to remember. Hebrews 4:15-16. Sabi, "For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Let us then approach God's thrones of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need." Ang high priest na ibinigay sa atin ay kayang makiisa sa ating kahinaan. Anong sabi niya kay Paul? Paul, sapat ang habag ko sa kahinaan mo. Paano mo to i-apply? Alam mo yung kahinaan mo. At gusto mo tong labanan. Mahina ako sa pera, mahina ako sa pag-ibig, mahina ako sa lalaki, mahina ako sa babae, mahina ako sa pride. Sabi rito, lumapit tayo sa trono ng Diyos, sa kanyang trono ng kahabagan ng may pagtitiwala upang tanggapin natin ang awa at matagpuan natin ang habag na magiging katulong natin sa panahon ng ating pangangailangan. Ay, Rejo, hindi ito malalim. Hindi po malalim ang katuruan na ito. Kung nanamnamin mo lang, kung pagbubulay-bulayan mo, kung isasama mo siya sa buong kapanahuan ng iyong pag-alala ng pagkapanganakan ng Panginoon, kung uunahin mong atimplahin ito kaysa dun sa minudo na iluluto mo. No? Because yung minudong iluluto mo, mauubos. Kung hindi maubos, mapapanis. Pero ito, we will always cling to this. When you are tempted, kapag natutoksa ka ng gumawa ng mali, alalahanin mo si Kristo na tinukso din, ngunit hindi nagkasala. At huwag kang mag-alala. Kaya niyang intindihin, kaya niyang ibaba ang habag para mapaglabanan mo ang iyong kahinaan. As the year ends, maggawa ka ng accounting. Saan ka ba mahina? Saan ka ang strength mo? Saan ang weakness mo? And then from there, gumawa ka ng listahan at ihingi mo ng habag sa Panginoon. Amen? The next po, bilisan ko nga, sabi ko, is supremacy. Ang ikalawang laman ng kahon na kinalalagyan ng ating Panginoon is supremacy. Kapag sinabi po nating supremacy, pinaka, siya na yung pinaka. Sabi rito, the government will be upon his shoulder. Kung inyo pong inaalala yung ating verse na ginagamit sa Isaiah. Kapatid, sabi nung kanta, he can carry the weight of the world upon his shoulder. Amen? Yung mga gagandang boses dyan, yung mga alamang awit na to. Ito ang tandaan natin. Kung kaya niyang dalhin ang bigat ng mundo sa kanyang balikat, because he is the supreme God, because he is able, because of his stature, ano pa ba yung problema mo? Ano pa ba yung dalahin mo? Tingnan mo to. Alam ko po na uunawaan ninyo ang structure ng gobyerno. Sa gobyerno, magkakaiba ng kapangyarihan. Merong sinasabing separation of powers. Legislative, yung mga gumagawa ng mga batas. Judicial, yun pong mga gumagawa, ayun yung mga humuhusga, bumubuo sila ng mga nararapat na pagiging katarungan. And then the executive, ang nagpapatupad ng batas. Tatlo sila. Sa gobyerno ng Pilipinas, merong executive, pinangungunahan niya ng Pangulo, merong judicial, pinangungunahan niya ng the Supreme Court magistrate, then meron tayong yung legislative, ang mga senador at mga congressman. But tingnan nyo, Jesus, He alone, mag-isa lang siya, gawa niya lahat yan. Ganon kadakila ang laman ng regalong tinanggap mo.
He is supreme. Lagi nating sinasabi sa sarili natin, sana pinaniniwalaan natin. God is able to do all things. Ang problema po natin ay radyo, sifag. Minsan sa bibig lang natin to. God is able to do all things. Pero beneath, minsan nagdududa tayo. Kaya ba niya ako talagang pagalingin? Kaya niya ba ako talagang iahon dito sa aking cancer na to? Kaya niya ba ako talagang itayo ng malakas uli? Minsan nagdududa tayo. Pero sinasabi natin, God is able to do all things. If you speak it, walk it. Kung kayang sabihin ng labi mo, paniwalaan, sampalatayaan. Paano, pastora, kung hindi ako gumaling, namatay ako? Ibig man sabihin, sinungaling ang aking Diyos? Hindi. Baka inilagay ka sa mas magandang katayuan. Sana makita mo yan. No? Minsan, maraming tao ang gumagawa ng mali sa buhay natin. The terrorist can destroy, politicians, pwede lang tayong bula-bulahin, armies and nations ay minsan natitreten. But Jesus sits on the throne unchallenged, unassailable. Maaaring yung presidente ng Amerika, anytime merong isang baliw na siya ay papatayin. Maaaring ang hukbong sandatahan ng China ay pumasok sa Pilipinas at sakupin ang ating bansa. Maaaring ang ekonomiya ay ibagsak ng mayayamang oil miners na mga bansa. Pwede. But no one can challenge my God, my King, my Lord, my Savior, Jesus Christ. At tinanggap ko yan. At nasa buhay ko yan. Diba? So there's so much things na dapat mong ituwa nang buksan mo yung kahon. Ang Jesus na to. Oh, grabe, He can sympathize. He is supreme. Amen? So now, we're going to the third bagay na medyo maganda lang pakinggan pero madali pong intindihin. I promise you. The next one is sagacity. Sagacity. Sabihin mo sa sarili mo, my God, He came with sagacity. Ano po ba ang sagacity? Sagacity po ay nanggaling po doon sa salitang sages. S-A-G-E-S. Ito po ay Latin na salita na ang ibig sabihin po ay wisdom. Kapag daw po ikaw ay matalino at magaling kang mag-evaluate ng mga informasyon bago ka magdesisyon, you possess sagacity. Na ikaw ay mayroong kakayahan na pag-aralan muna kung ang mga bagay-bagay bago ka magdesisyon. At lagi kang mayroong matatag na judgment at intelligent choices na sa mga pagpili mo ay laging gamit mo ay ang talino at wisdom na nagmumula sa Panginoon. Sabi, dala daw ng ating Panginoong Jesus nang siya ay ibigay sa atin bilang regalo ang talinong ito. He is the wonderful counselor. Balikan niyo yung text natin. Sabi doon, for unto us a child is born, a son is given. The wonderful counselor. Kailan ba nagkamali ang Diyos sa buhay ko? Ako yung gumagawa ng mali sa buhay ko. Pero ang aking Panginoon, wala yang maling ginawa, walang pangit na desisyon yan. Ano ang sabi niya? Pinanghahawakan mo rin nito. Ano ang sabi niya? Ano sabi niya si Jeremiah? For I know the plans I have for you. Ano ang plano niya para sa iyo? Plans to prosper you, not to harm you. Nang idiktahan ka ng Panginoon, come into the service, come, tinawag ka para maglingkod, come, tinawag ka niya at narinig mo yung tinig niya, gagamitin ko kung ano man ang meron ka para sa aking kaluwalhatian. Hindi siya nagkamali ng desisyon. Pwedeng sabihin mo, Lord, paano mo ako magagamit? Hindi naman ako nag-aaral, matanda na ako, kapos ang pinag-aralan ko, ang pangit pa ng background ko, at hiwalaan naman akong trabaho o pera, paano mo akong gagamitin? Pero alam niya kung paano kanya gagamitin.
Minsan, kailangan mong daanan yung pangit sa buhay mo dahil gagamitin ng Diyos yan para sa ibang tao. Ganon kadakila ang kaisipan ng Panginoon. Ano sabi niya sa atin? My thoughts are higher than your thoughts. My ways are higher than your ways. Grabing regalo to. Kakaiba. Hindi lang emosyon, kundi may talino na hindi kayang sukatin. There is no problem na kailangan niya pang pag-aralan. Alam niya na ito bago pa nangyari sa atin. He is from eternity to eternity. He is from the beginning to the end. And everything between the beginning and the end, alam niya. Ano ka ngayon? Di ka makakapagtago. Alam niya. Iniisip mo, plano mo, ginagawa mo, motibo mo, alam niya. The problem is, tayo. Minsan we cannot trust His plan. Minsan nauuna na yung nervyos natin, nauuna na yung mga negatibo natin. We simply cannot trust the man who is all-knowing, omniscient. Omniscient God. He knows everything. Even in the darkest times of your Christmas night, He knows it. And He knows what to do with it. If He will find you, trusting Him. Alam niya ang gagawin niya. Kailangan lang niyang makita na nagtitiwala ka, na handa mong ibigay sa Kanya ang kontrol ng buhay mo. Amen? The next one, the fourth characteristic of the gift is this: sovereignty. Siya ang kataas-taasan, ang kapangyarihan. Sabi ng teksto, mighty God. Jesus is not only to give perfect advice, He is able to supply us with the power to heal it. Pwedeng tayo ay pumupunta sa mga counselor. Alam niyo po yun? Yung mga may problema sa isip, they go to psychiatrist or they go to psychologist at binibigyan sila ng payo. Mayroong mga sa kapatiran sa iglesia, they go to the pastors for pastoral counseling. Merong mga anak na talagang close sa magulang ay kaya nilang humingi ng parental counseling pagdating sa kanilang problema sa puso, problema sa paaralan, and usually pagdating sa school, we have this guidance counselor na nagbibigay ng payo sa atin. But no amount of parental counseling, pastoral counseling, guidance counseling, ang pwedeng humigit sa kakayahan ng ating Panginoon. He is the mighty God. Sabi dun sa nakaraan natin, in His sagacity, sa kanyang talino, ay kaya niya tayong gabayan. Dito sa kanyang sovereignty, pinayuhan ka na niya, binigyan ka pa niya ng kapangyarihang sumunod sa payong ito. Sana po nakuha niyo. Minsan tayo sinasabi natin, gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong bumait pero di ko magawa. In the gorgeous sagacity and sovereignty of God, kung gusto mong bumait, tutulungan ka niya at maggagawa mo ito. Kung susundin mo yung kanyang talino, kung susundin mo yung kanyang payo, you can. Because in His sovereignty, kaya niya tayong sumunod. Remember the king sa Old Testament? Naalala po ninyo na napilitang ihulog si Daniel sa lion's den ng hari? Pero ano ang sabi pagka-umaga, ano ang ginawa ng hari? Sinilip kung buhay pa si Daniel. At nang makita niyang naroon pa si Daniel, nakita niyang hindi kinain ng leon. Ano ang sabi niya? Mula sa araw na to, walang po pwedeng humamak sa Diyos ni Daniel. Sino ang nagbigay ng ganong ka-bold na deklarasyon sa Haring Nebuchadnezzar? None except my God.
your God, our God. Anumang payo ang dinidil sa iyo ng Panginoon, sapat pa rin ang kanyang pagiging supreme and sovereign God. His being mighty na magagawa mong sumunod. At magugulat ka na lang. Aba, nakagawa ko. Naalala ko po yung mahal na mahal naming Ate Puring. Late na po siya nakakilala sa Panginoon. Kapatid siya ni Ate Mel. Tulad ko rin siya na nanggaling sa mundo na ang daming dinaanan. At pareho kami na marunong din kaming magmura. In the process po ng kanyang pakikinig at pagdalo sa sifag, there was a time na nagulat siya. Sabi niya, Nanay, hindi na ako nagmumura. Alala niyo yun, sifag? Out of nowhere, na-realize ng aming tita Puring na God was able in His being sovereign God na gawa niyang sumunod doon sa hindi na siya magmumura. Dahil hindi niya nilabanan yung payo ng Diyos. Dahil kinain niya yung mga pangaral na naririnig niya, yung mga salita ng Diyos na nababasa niya. Dahil pinagtutukan niya ito ng panahon. Napakabata niya bilang mananampalataya ni hindi man siya umabot yata ng 3 taon. Kung susukatin mo, she was an infant, a spiritual baby. Pero nagawa niya po na sumunod sa sarili niya. Hindi mahirap yun. Kanya nga marami sa atin ang hindi nagagawang magbago dahil pinipilit nating magbago sa sarili natin. Ayaw nating itiwala sa Diyos. Ayaw nating ipasakop sa mighty God na sinasabi ng Isaiah. Sabi po, ano nga ba ang hindi kayang gawin ng aking Diyos kung ito ay makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya? If God is going to be glorified by my transformation, then papasakop ako sa pagbabagong ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Dahil kung ako lang, hindi ko to kaya. Pero siya, being the mighty God, the sovereign Lord, above everything, kaya niya. Papasakop ako, susunod ako. At makikita ko po na kayang-kaya pala kung ako lamang ay magtitiwala. 6 ang katotohanan na ihahayag ko po sa inyo. At dito sa pang-4 na ito, dito po galit na galit si Satan. Dito galit na galit ang mga non-Christians. Sapagkat ang mundo po ay okay lang sa kanila na sabihin, naniniwala yan sa baby Jesus. Ako din naniwala, papunta-punta pa ako sa Tondo dati. Okay lang na manatili tayo doon sa manger, hanggang doon lang. Ayaw ng kaaway, ayaw ng mga hindi mananampalataya na tayo ay umalis mula doon sa pagiging nakatutok sa baby Jesus. Ayaw niya na magkaroon tayo ng paglago. Sabi nga, kung hanggang diyan ka lang, okay lang kay Satan, okay lang, baby Jesus ka lang, hanggang sabsaban ka lang. Helpless, alam naman natin kapag ikaw ay sanggol, helpless, pabebe, vulnerable, madaling matukso, okay lang sa kanya yon. Pero kapag nagsimula na tayo na kumain ng salita ng Diyos, natitreten na si Satan. Kasi dumarating na ang pagbabago sa buhay natin. Malapit na rin matapos ang taon. May nabago na ba sa'yo, anak? O baka naman, buhok lang ang nabago. O baka naman, pulbos lang na brand ang nabago. The mighty God that we serve, the mighty God that is in that box, is able to transform you. Kung makikipag-cooperate ka lang. Kung tatalikuran mo lang ang lahat ng iyong kahinaan at yayakapin ang habag na nanggagaling sa ating Panginoon.
The fifth characteristic na meron ang ating regalo is sensitivity. Marami sa atin mga sensitive, konting salita lang, nagdaramdam, konting biro, napipikon. Lahat ng bagay, ang sinasabi ay siya ay pinariringgan. Pero dito po sa issue ng aking ine-exegete ng aking sinishare sa inyo na verse, ang sensitivity po ay nakapaloob dun sa salitang eternal Father. But don't get me wrong. It has nothing to do with the Trinity. Hindi sinasabing, ay, inagaw ni Jesus ang pagiging ama, no. Ang sinasabi po rito, the Father, ito po is the descriptive analogy pointing to Christ's character. Ito po yung pagsasalarawan doon sa pagiging ugali o karakter ng ating Panginoon bilang Ama. How is Jesus as a Father? Ano ba ang ibig sabihin kapag para kang tatay sa akin? No? Ang isang tatay, sensitive yan sa kanyang mga anak. Ang isang tatay ay mayroong kaisipan na laging nakatutok sa kanyang mga anak. Ang isang tatay ay laging nakalaan na ibigay ang security para sa kanyang mga anak. Ang isang tatay handang ibigay ang kanyang pag-ibig para sa kanyang mga anak. Isang bagay ang meron ng ating Panginoon. At ito po ay dapat ninyong makita. In Psalms 103 verse 13, sabi, as a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him. Sobra pong Ama sa atin ang ating Panginoon. Sa amin pong church ay maraming kabataan longing for a father figure because mayroon po kaming pare-parehong senaryo sa aming kabataan hanggang sa aming paglaki. Marami sa amin ang deprived sa pag-ibig ng Ama, sa atensyon ng Ama. And Sifag knows this. But we are blessed. Physically, meron ang mga youth ng Pastor Neff. Sa Diyos ang kaluwalhatian at kapurihan. Being the youth pastor, si Pastor Neff po ang siyang, kumbaga, provider ng pangangailangan nila. Pag kailangan umalis, lumabas. Pag binibless si Pastor Neff, hindi sila nakakalimutan ibili ng prutas, chocolates, sama na rin po yung matatandang tulad namin. Yung love that they long for, na hindi nila nakita sa kanilang pagkabata, somehow, napupunuan ni Pastor Neff. Pero, sino si Pastor Neff kung ihahambing mo siya sa ating Diyos at Panginoon? Pastor Neff can only take care of the young people on Sundays. Pastor Neff can only provide kapag ka talagang abundant ang blessing. Pastor Neff can only counsel kapag hihingin, but not my God, not my Lord. Dahil ang aking Panginoon, ang iyong Panginoon, ay parang Ama sa atin. Pagiging mahabagin, pagiging mapagmahal, pagiging mapag-ingat, mapagbantay, everything. A father that it should be ay nakita sa natin sa ating Panginoon. Kapatid, maaring binaliwala mo lamang maaring binaliwala mo lang si Jesus. Sabi ko nga po nung nakaraan, anong ginawa mo dun sa regalong binigay sa'yo? Baka hindi mo nga nabuksan. Pero today, kung binuksan mo siya, 5 na dapat ang nakita mo na laman ng gift na ito ng Panginoon sa'yo. Hindi ko alam kung talagang mahirap lang akong intindihin, but I pray. If you really want to grow in the knowledge and the grace of God, tulad ng
panalangin ni Paul, pag-uukulan natin ng panahon ang kanyang salita. The world is perishing. The time is near. Baka andun pa rin tayo sa manger. Pag nandun pa rin tayo, tuwang-tuwa sa atin ang kaaway. Dahil wala tayong alam. Wala tayong pagbabago. Walang nagiging epekto yung regalo sa atin. Kasi hindi natin ginagamit. No? Last, sabi ko nga po sa inyo, mabilis ito. Rapid. Serenity. Kung merong isang bagay na napakahirap matagpuan, ito yung kapayapaan. Sabi sa Isaiah na ating ginagamit ngayon, I pray that you will remember this Isaiah. He is the Prince of Peace. Flash ko lang po sandali. Gusto ko lang pong makita ninyo. Hanapin ninyo. Sana pong makita ninyo yung 6 na ito. Sabi po, for unto us a child is born, unto us a son is given. That is sympathy. And the government will be upon his shoulder. That is supremacy. And his name will be called Wonderful Counselor. That is sagacity. Mighty God is sovereignty. Everlasting Father. And now, He is the Prince of Peace. Ang hatid po ng regalong ito sa atin ng Panginoon ay kapayapaan. Sana tinanggap mo ito. Kasi kung meron kang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon, walang halaga ang problema sa iyo. Hindi ka matataranta sa mga balita ng digmaan. Hindi ka matataranta sa kakapusan ng ani ng bigas. Hindi ka mamumroblema sa itinatakbo ng mundo kasi kapayapaan ang meron ka. Alam niyo po ba sa sifag pag sinabing peace, and I pray na ganito rin ang inyong pananaw. Peace is not the absence of trouble, but peace is the presence of God. Na sana po bahagi ng Paskong ito ay binigyan tayo ng Panginoon ng kapayapaan, ang prinsipe ng kapayapaan. At wala kang dapat ipag-alala. A day is coming when He will establish peace among the nations and subdue all the opposition to His rule. Nakakatakot isipin kung wala kang Diyos. Na isang araw magkakagulo, magdidigmaan. Pero ano po ang sinasabi sa atin? Darating ang araw na itatayo ng ating Panginoon ang kanyang kaharian at patatahimikin niya ang lahat ng kaaway. No? Mga kapatid, our gift brings with it serenity. Na hindi tayo kayang matinag ng karamdaman, na hindi tayo kayang matinag ng kakapusan, na hindi tayo kayang matinag ng kalungkutan, na hindi tayo kayang matinag ang bighati o pangungulila. Sapagkat 6 ang dala-dala ng regalong ibinigay sa atin. Let me share to you this thing. Sabi po in Ephesians 2:14, for He Himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. Sa huling 7 wika, nang humiyaw ang Panginoon ng consummatum est, napunit ang makapal na kurtina na humahati, na tumatakip at nagiging lambong para mapasok ang pinakabanal na pook. It reunited us with God. Hostility
between us and God has been propitiated, pinagbayaran. Kaya meron tayong kapayapaan. You have no reason para hindi ka maging mapayapa. Dahil kung totoong tinanggap mo ang regalong ito, di ka kayang maligalig, di ka kayang itumba ng anupaman. Remember John 14, verse 27. Lagi ko po itong iniisip. Kapag ang pakiramdam ko ay nalulunod na ako sa kaguluhan. Sabi po, peace I leave you. Jesus was speaking. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. I have told you this. I have told you these things so that in me you may have peace. I read you. Remember the word of the Lord. In this world, you will have trouble. But take heart. I have overcome. Nang ako po ay lumalaki. Dahil lumaki ako sa kahirapan. Kapag magpapasko, ang tangi ko lang nakikita ay yung aking kawalan. Wala akong tatay. Wala akong anuman meron sa mundo. Actually, 2 na anak ko, wala pa kaming kuryente. 3 na anak ko, wala kaming gripo sa loob ng bahay. Nag-aaral na yung mga anak ko, nagtatrabaho ako. Pag magdadating ang Pasko, wala kami. So pag magpapasko, ito ay paggunita ng kawalan para sa akin. Dumating pa nga yung mga Pasko na ni tatay ng anak ay wala din kami. Pero bago magpasko ng 1995, Oktubre yun, hindi ko makakalimutan. May tinanggap akong regalo. Isang regalo na naglalaman ng lahat ng kailangan ko. Yun ang aking Panginoong Jesucristo. Hindi na ako nagkulang kahit kailan mula noon. Siya nang bahala sa akin. Meron akong kakampi. Noon ako lang against the world, fighting against the world for my children. Pero nang dumating yung regalo ko, I have someone with me all the way. Hindi ako natakot dahil wala akong pinag-aralan. Dahil yung wisdom ng aking Diyos, yun yung aking sinandalan. Hindi ako nag-isip ng magkakamali ako uli. Nagkakamali pa rin ako kasi. Pero lagi kong naiisip, hindi nagkamali yung aking Diyos nang tawagin niya ako. Ano man ang sabihin sa akin, hindi nagkamali ang aking Panginoon nang tawagin niya ako. At higit sa lahat, kapag kulang na ang lahat sa akin, meron pa din akong kapayapaan. Sana po, meron din kayo nang meron ako. Pagsaluhan natin ito at atin po itong pagyamanin. Dahil ang tinanggap mo ay ang pinakamagandang regalo na pwedeng mong tanggapin. Maligayang Pasko, pinagpalang pagdiriwang sa kanyang pagsilang para sa ating lahat. Salamat po sa pagkakataon, ay Rachel. Amen. Thank you, Yan, Mommy thank Blosser. you. Thank you po. Thank you. Opo, sabi ko nga po sabi ko kay Ate Rejoice, okay lang ako anytime, every time. Kasi hindi kayang tapatan yung sarap ng nakakapaglingkod ka sa Panginoon. Amen. Amen. So yon, I'll see you all sa 21. Kung available po kayo, please join us. Yes. Ito May- po yung... May isang ito po. question dito, Pastora. Opo, sige po.
what is the best gift can we give for the dying aside from sharing the gospel of God? Yung dying na. Okay. The dying is about to go. Yeah. Wala na tayong magagawa doon. Ihatid siya ng mapayapa. Alam niyo po ba, Ma'am Shi, I had the chance na maghatid sa paanan ng Panginoon 3 beses. I have 3 dear ones na on the point on dying. And I was, sa pangit na boses na meron ako, hindi po ako talaga marunong kumanta. As I sing with them, gusto mo nang umuwi, tatanungin ko po, upuwi na ako. Pag gusto ko nang umuwi, hatid kita. We sing how great is our God. Gusto kong yung huling mensahe ng gaano kadakila ang Diyos ang naiiwan sa isip niya. Dahil yung dakilang Diyos na ito na kinakanta namin ang masasalubong niya. Sabi ko, pikit ka lang. May sasalubong sa'yo. For the dying, kung hindi pa siya nakatanggap, sana hindi late. Sana naiintindihan ka pa niya, ay kaya niya pang tanggapin. At maihatid mo siya ng maluwalhati sa paanan ng Diyos. Physically, emotionally, meron pa tayong 2 pwedeng gawin. Doon sa maiiwan, doon sa mauulila. Dahil sila ang maiiwan, they need comfort. Physically, kaya naman natin sigurong mag-shell out kahit magkano yun makakatulong sa kanila. Paulit-ulit po ako. Kapag pumikit na, too late na. Kanya para po sa mga hindi pa pumipikit, kilos na tayong mga nakadilat pa. No? So, just pray. Just keep on praying. At yon, the best po yon, patanggapin mo. Amen. Pero kung nakatanggap na, pag magpuri na lang po kayo, umawit kayong dalawa. Nothing but the best is to worship God. As you enter into the kingdom, masamba ka. Oh, sarap yun. Yun po. I'm speechless. Papsi, naranasan ko po yun. 3 na po ang inihatid ko. Ate po rin po, inihatid ko po rin yun. Inihatid ko rin po yun. Si Ate Josie, inihatid ko po yun. At yung pong tita ng mga anak. Nangingitim na sila, unti-unti nang nawawala, pero may malay pa. Hatid ko yun. And it is my joy na bago ko sila bitiwan, inaapot na sila ng Lord. Ay, yan. So wag tayong maabala sa Pasko, sa lulutuin, susuot. Napakarami nyo pong dapat ipagpasalamat. Amen. Napakarami. Amen. Sabi, hindi kami matutuloy ang Pasko, kulang ang pamilya ko. Kapatid, yung pamilyang kulang na yan, maiiwan din sa mundo yan. Yeah. Pero Jesus na meron ka, hindi yan maiiwan. Yes. Anong meron ka? Yun. Awit ka lang. Pagdating na anumang oras yun, umawit ka, purihin mo ang Panginoon. Ano meron ka? Ako, dumaan po ako, kinukwento ko sa church, medianoche, 6 na pan, yung 6 na kasi ang laman ng isang pandilimon, sa tasang kape. Opo, kaming mag-iin ng 4, 3 anak ko, tsaka ako. Yun po. Joy to the world. Ang alam namin ganun, joy to the world. Tapos meron kaming saw-saw kape. It's nothing about this world. But it's the Lord that can make. Amen. Birthday niya to eh. Sa nakakita na siya may birthday, ikaw ang bago damit, ikaw ang may regalo, Tama. ikaw ang naghahanap pa ng regalo, hindi ikaw ang may birthday. Ang Panginoon. Tama yan. Celebrate natin ito in a holy way. Okay lang masaya, hindi naman masama masaya. Hindi Oo masama. naman. Walang masama na nagtatawa na, nagkakainan, basta maayos yung kwentuhan. Baka naman nagtatawa na kasi kayo, may pinagtatawa ng pala kayo. Wag yun. Hindi maganda yun. Games tayo, sino maunang agawan ng karayom. Namiss ko tuloy yung palaro dyan sa Opo, Sifag. magpapalaro daw po si Pastor Kiko at si Ate Rejoice. Oo nga daw. Ulitin ko po, mga kapatid ko sa iRadio, kaya naman po nating pagsalu-saluhan kung ano man yun. Pero sana po pagsalu-saluhan natin yung saya na nakataon na po ang iRadio. Salamat po. Maraming Tayo, salamat. no? O okay lang po yun. Kung ano man ang meron tayo, hindi po mahalaga yun. Ang mahalaga po, naging tapat. Tapat ang Diyos sa iRadio ng 5 taon. Purihin ng Diyos. Praise God. Kabila ng ano din po, kawitan din ang Papsi at Mamsi, hindi po sila mayaman.
mayaman lang sila sa pag-ibig. Amen. So, magdiwang tayo, ano man yun. Huwag po nating isipin na kakahiya, hindi po nakakahiya na tayo ay magpasalamat. Pagpasalamat natin yun. So, hintayin namin kayo, huwag kayong mag-alala po, tumawag lang po kayo kung nasaan kayo, hanapin po namin kayo kung naliligaw kayo, madali namin kayo sa presinto. Joke lang po. After Opo. this, Mami, I'll call you. Yeah po, May yeah kailangan po. po ako sa inyo. Okay. Opo. So, ulit, baka po next year na, kung bibigyan pa ako ng pagkakataon ng iRadio na mag-share, Opo. hayaan nyo pong batiin ko na kayo, mauna na po ako. Yan. Isang mapayapa at pinagpalang pagdiriwang sa kapanganakan ng tagapagligtas ng daigdig Amen. sa inyong lahat. Yes. Mahal-mahal po kayo ng inyong nanay pastor. Amen. Ganon Merry din po Christmas. kami. Merry Christmas po. Merry Christmas I know. Merry. Maraming salamat, Mami Flosser. Christmas. Opo. God bless po sa inyo. And God bless po. God bless po. kita-kits po tayo sa 21. 21 sa Sabado. Sabado. Andiyan kayo, andito kami, magkikita pa rin po. Magkikita tayo. Christmas party tayo. Ayan. Kami ang makikipasko siya. sa inyo. Sige po, Mami. Opo. Kakanta pa rin kami ng sa may bahay ang aming bahay. Patay tayo. Patay tayo dyan. Thank you. Sige po, Okay. Mami. God bless sa inyo. Thank you. God bless. Maraming salamat, Mami Flosser Cordero ng CFAG. Ang ganda ng kanyang message. Oh, Unboxing the gift. Alam po ba ninyo o nating lahat na meron tayong mga gift na hinihintay lang nating i-claim. Ito yung mga prayers natin, mga hinihiling natin, pinagdarasal natin, o ito ay nakalaan na para sa atin. Ang problema lang, hindi pa natin kiniklaim. Marami tayong mga panalangin sa araw-araw na gusto nating mangyari sa buhay. Na sana, ganito yung araw-araw nating hinihiling sa araw-araw, na gusto natin ng ganito, gusto natin ng ganito, ng ganon. Ang problema, kiniklaim mo ba? Kiniklaim ba natin? Yun ang tanong. Kung hindi mo kiniklaim yan, hindi mangyayari. Kasi kinakailangan mo ng faith. Kapag wala kang faith, pag nanalangin tayo, Lord, kailangan ko po ng ganito. Kailangan ko po ng ganyan. Pero meron ka bang paniniwala? Tandaan po natin, kapag ang paniniwala po natin, kahit liit ang butil ng mais o ng mustard seed, yung mustard seed, napakaliit po yan. Kaya po na niyang i-move o igalaw ang bundok na ito dito at sa ibang lugar. Ganyan po makapangyarihan ang ating pananampalataya sa ating Panginoon kung magtitiwala tayo at maniniwala tayo. Mga kapatid, i-claim po natin sa Paskong ito ang lahat nating ninanais. Ito pong mga request na ito, ipagpipray po namin ito ni Karim, ni Ma'am Shino, na we will do our best na mapagbigyan po ang lahat ng ito. Hindi po namin kakayanin lahat, pero God will provide. Sa abot po ng aming makakayanan, sa tulong ng ating Panginoon, susubukan po namin itong lahat ng ito ay matugunan ang inyong kahilingan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po sa ika-5 taon natin sa iRadio ay lalo pa tayong lumago sa pananalig natin sa Panginoon. Itong programa pong ito, ang layunin po natin, lagi po namin sinasabi na mapalapit tayo sa Panginoon. Pamuhay natin ang kanyang mga salita. Gabi-gabi po, marami po mga pastor dito na nagbibigay ng kanilang mensahe. Namnamin po natin, ipamuhay po natin ang mga itinuturo ng mga pastor. At yan po ay naggagaling mismo sa Biblia. Hindi po biro ang ginagawa po namin sa programang ito. Araw-araw po nakaupo kami rito, galing kami sa trabaho. Pagod. At magbibigay po kami ng oras para maihatid sa inyo ang magandang balita na ito. Bakit po namin ginagawa ito? Dahil ang layunin po ng iRadio, lahat po tayo sa bandang huli, pag dumating ang Panginoon, ay magkakasama tayo. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli, bukas, magkakasama naman po tayo
Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Nagbibigay po sa inyo ng magandang tanghali sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. Good night. Bye-bye. Good night. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. In fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, born is the King of Israel. They look it up and saw a star shining in the east beyond them far. And to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 born is the King of Israel. Noel, 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 born is the King. born is the King. Born is the King of Israel. Born is the King. Born is the King. Born is the King of Israel. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.